Ako si Anton, 38 years old. Shipper na for more than 10 years dito sa Pampanga. Madalas nga sabi nila, ang pagiging shipper, drive lang yan eh. Pero yung mga nasa gantong trabaho lang ang nakakaalam. Araw-araw to, talaga namang bugbog ka. Labas ng alas 6 ng umaga, uwi ng alas 9 ng gabi. Araw, ulan, traffic, deadline sa delivery. Lahat yan, sa akin napupunta. Tapos yung kain, minsan tinapay lang. Malamig na kape, inom lang para magising. Nang di ko namamalayan, unti-unti na palang kinakapos yung katawan ko. Nung bata ako, ang sabi ko pa sa sarili ko, okay lang yan. Malakas naman ako. Kahit anong kain ko, kahit anong gawin ko, kaya ko to. Pero, yun na nga, isang gabi, kakatapos ko lang umakyat sa 4th floor para mag-deliver. Yung puso ko parang tambol. Nanghihina yung mga braso at binti ko. Hilo yung ulo ko. Tapos feeling ko, mawawalan na ako ng malay. Napakapit na lang ako sa pader. Hingal na hingal, pawis na pawis. First time kong natakot ng ganun. Sobrang nakakatakot. Pag uwi ko, umiga agad ako sa kama. Ang daming tumatakbo sa isip ko. Kinabukasan, nagpa-check up na ako sa doktor. Sabi ng doktor, malakas ang kolesterol mo. Grabe ang taas at baba ng blood pressure mo. Overloaded na yung mga ugat sa puso mo. Pag di yan naagapan agad, anytime pwede kang ma-stroke. Nung mga panahon na yun, ang iniisip ko talaga, paano na lang kung bigla akong tumba dun sa kalsada nung araw na yun? Sino magsusustento sa matanda kong nanay, pati sa mga chikiting ko? Yung bayarin ko sa ospital, sa pagpapagamot, sa mga medisina. Kapos na nga yung pera ko. Isang stroke lang, finish na. Buti na lang, may makasamahan akong nagkwento tungkol sa akin sa Tokushima. Gatas daw mula sa Japan na especially para sa mga trabador na mataas ang peligro sa sakit sa puso. Hindi na ako nag-isip na matagal. Kung puprotektahin tong sarili ko, sino pa ba gagawa? Kaya yun, nag-decide na akong itry tong Tokushima. At nagulat talaga ako. Yung gatas, parang light lang, creamy, hindi masyadong matamis. Tapos ang sarap at ang lamig sa lalamunan. Araw-araw, 2 baso lang Tokushima yung iniinom ko sa umaga bago bumiyahe. Sa gabi, bago matulog. Para kada baso, isang proteksyon na para sa puso ko. Ang Tokushima kasi, para tong natukinase, tinutunaw yung mga bara sa dugo para iwas stroke. Kapros, binababa yung masamang kolesterol, pinapataas yung good kolesterol. Isomalt, kinokontrol yung sugar sa dugo, hindi ka tataba. Passion flower fiber, vegetable protein, vitamins B, para makatulog ka ng mahimbing. Hindi ka agad mapagod at mabilis kang makarecover. Pagkatapos ng buong araw na trabaho, nakareceive din pala ako ng free na Symo enzyme para sa okay yung digestion ko. Mas ma-absorb ang katawan ko yung nutrients. Bagay na bagay sa aming mga irregular kumain. Grabe talaga yung naging difference ng Tokushima. Kung tutuusin, mas mura pa nga yung kesa gastusin mo pag nagkasakit ka na eh. Kaya mas okay na yung protektado ka na ngayon pa lang. Nung first week pa lang, ang himbing ng tulog ko. Tapos pagbangon ko sa umaga, wala na yung parang antok na antok pa rin ako. After 1 month, hindi na ako masyadong hinihingal pag naghahagdan. Tapos regular na yung pintig ng puso ko. After 3 months, nagpakonsulta ulit ako. Tapos gulat na gulat yung doktor kasi kitang-kita daw na bumaba yung kolesterol ko. Normal pa nga yung BP ko. Tapos yung risk na ma-stroke ako, bumaba ng more than 60%. Alam ko, maraming katulad kong nagpupursige dyan. Busy sa paghahanap buhay. Feeling okay pa at inidedma yung mga warning signs. Pero yung stroke, biglaan lang yan eh. Tapos yung gasto sa ospital, pwede kang mapabagsak sa hirap. Sa barya-barya lang kada araw, protektado ka ng Tokushima. Wala na tayong maghintay na bumigay katawan natin bago tayo magpanik at gumawa ng tama. Ang diskarte, ngayon na yan.